ng ating mahal na Panginoon sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po isama-samang manalangin sa oras nito. Hallelujah! Praise the Lord! Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na binigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Lord, we pray, anoint the words, O God. Put the words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Sama-sama naming sinasaway at aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang, hallelujah, sa aming pakikinig, anumang sagabal na gawa ng kaaway sa aming pangangaral, sa pangalan ni Jesus, as now, right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Purihin at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, the golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apot, manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at maging sa lahat po ng aking mga kapwa, manggagawa at mga ngaral, mga minamahal, mga katuwang sa gawain ng Diyos, at sa lahat po ng ating beloved mga minamahal brethren, mga minamahal sa mga nearby outreaches, sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal na naabot ng banal na programang ito, ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon, maging ang kapayapaan ng Diyos, mga minamahal, ay sumaatin pong lahat sa mga minamahal sa buong Luzon, Visayas at sa buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, sa aking po mga beloved Muslim brothers po, mga minamahal, at po mga kababayan ng mga Muslim na patuloy pong umantabay, sumusubaybay sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng ating buhay na Diyos, mga minamahal, at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon, at ating pong handang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, at ang ating pong mga Biblia, mga minamahal, samahan po ninyo ko sa pag-aaral at pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, at maging ang inyong pong mga sarili, mga minamahal, sa maikling panahon, ang salita ng Panginoon ang siyang magpala po sa ating lahat. And let's talk about the topic, 5 reasons why do we need to serve the Lord. 5 reasons why do we need to serve the Lord. Mga minamahal, 5 rason, amen, 5 dahilan, this is mga biblical reasons, mga minamahal, why do we need to serve the Lord? Bakit po natin kailangan, amen, na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon? Marami pong dahilan, mga minamahal, ang ilang mga mananampalataya, bakit po sila tumatalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ngunit mga minamahal, mas marami ang dahilan bakit natin kailangang paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Noong unang mga panahon, ako po ay bago pa lang sa pananampalataya, mga minamahal, napakaraming reasons ang tumatakbo sa aking isip, sa aking puso, mga minamahal, lalong-lalo na kung ako'y nanlulupaypay, lalong-lalo na kung ako'y nanlalamig. As a believer, as a Christian, sometimes na-experience po natin na tayo po ay nanghina, na-experience po natin na tayo po ay nanlalamig. At kapag dumarating po yung mga moment na yan, yung mga pagkakataon na yan, na tayo po'y nanghihina na at nalulupaypay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, naiisip natin yung mga iba't ibang uri ng mga dahilan, bakit natin kailangan, mga minamahal, o bakit gusto nating humiwalay sa mahal na Panginoon? Bakit natin gustong tumalikod? Sometimes na andyan ang iba't ibang mga discouragement, iba't ibang mga disappointment, mga minamahal, iba't ibang mga trials, sometimes mga difficulties, mga minamahal, yung mga tinatawag nating hamon sa buhay, mga minamahal, sapagkat hindi po maiiwasan bilang mananampalataya, mga minamahal, na tayo po ay madidisappoint, sometimes madidiscourage tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan po ay trabaho ng kaaway upang tayo po'y mga minamahal makapag-isip na tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit mga minamahal, ang salita ng Panginoon ay palaging nagpapaunawa sa atin na huwag tayong bibitaw.
Ang salita ng Diyos ay palaging nagpapaunawa sa atin na huwag tayong tatalikod. Ang salita ng Panginoon palaging nagpapaunawa sa atin na manatili tayong tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga ng sayings, a quitters never win and a winners never quit. Ang sinumang mga minamahal gustong magtagumpay, huwag bibitaw, huwag hihinto mga minamahal sa laban. Ang sinumang gustong mga minamahal matalo, syempre ang gagawin mo, mag-quit ka sa laban. Kagaya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. A quitters never win and a winners never quit. Hindi po tayo magtatagumpay kung tayo po'y tatalikod. Kaya ito pong gabing ito, mga minamahal, bigyan po natin ng pansin ang 5 biblical reasons. Why do we need to serve the Lord? Bakit natin kailangan maglingkod sa mahal na Panginoon? Bakit natin kailangan ialay ang buhay natin para sa ministeryo ng Diyos? Bakit natin kailangang ibigay ang buhay natin para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal? Bakit natin kailangang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ito po'y dapat nating ma-absorb, dapat nating maunawaan, mga minamahal. Ang ilang mga talata, piling-piling mga talata, actually, there are many reasons why do we need to serve the Lord. Pero meron lamang po tayong piniling 5 talata po, mga minamahal, mga biblical reasons, bakit natin kailangang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y napaka-importante, lalong-lalo na po sa mga baguhan nating mga kapatiran, bagong tanggap ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga kapatiran nating, sila po'y kulang pa po ng kaalaman, kulang pa po ng pangunawa. Ang kanilang pundasyon ay sadyang mahina pa po, mga minamahal, dahil sila po ay baguhan pangalan, mga minamahal pa lang po, at kailangan nilang maunawaan ang salita ng mahal na Panginoon. First reason, mga minamahal, basahin natin from the book of Mark chapter 8 verse 35. Ang sabi po rito, mga minamahal, serving the Lord is one of your life purpose. Mga minamahal, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay isa sa mga dahilan bakit po tayo, mga minamahal, nabubuhay o layunin, purpose of our life. Mga minamahal, why do we need to serve the Lord? So serving the Lord is the one of your life purpose. Mga minamahal, bakit ka binigyan ng buhay ng mahal na Panginoon? Bakit ka binigyan ng lakas? Bakit ka binigyan ng hininga? Bakit ka, mga minamahal, binigyan ng mga talento ng ating mahal na Panginoon? God's purpose, mga minamahal, dahil gusto ng mahal na Panginoon maglingkod ka sa Kanya, at ang mga talento at hiyas, karunungan na ibinigay ng mahal na Panginoon ay magamit mo para, mga minamahal, sa pagluluwalhati sa Kanyang dakila at banal na pangalan. Mark chapter 8 verse 35, sabi ng Biblia, sapagkat ang sino mang nag-iibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, sabi ng Panginoon, at dahil sa Ebanghelyo, mga minamahal, ay maliligtas. Amen? So tayo po ay, mga minamahal, nagbibigay ng buhay. Buhay po ang ibinigay ng mahal na Panginoon. He died in the cross of Calvary. Amen? He crucified in the cross. He offered His life. Mga minamahal, what is the purpose? Ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya, mga minamahal ko, ang kanyang sariling buhay, sabi ng banal na Biblia, upang tayo po, mga minamahal ko, ay maligtas. So kung buhay ang ibinigay ng mahal na Panginoon to save our soul, He sacrificed His life to save our soul, mga minamahal, buhay din ang nararapat na ating ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is exchange life. Buhay ang kanyang binigay, at nararapat din na buhay ang ibigay mo para sa Kanya. Amen? That is the token of our appreciation. Mga minamahal, token of our thanksgiving. Ibinibigay natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, wala na pong higit pang mahalaga sa buhay na ating taglay. Ang buhay ay higit pa sa ginto. Ang buhay ay higit pa sa kayamanan. Ang buhay ay higit pa sa karunungan. Ang buhay ay higit pa sa anumang pag-aari, mga minamahal, na nasa iyo. Dahil ang buhay ay espesyal na regalo na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung buhay ang ibinigay ng Panginoon, nararapat din na buhay ang ibigay mo sa Kanya. Sabi ng Biblia, for whosoever will save his life shall lose it. Ang sinumang, mga minamahal, nagnanais mabuhay, yung nagsusumikap na mabuhay for his own purposes. Kasi may mga taong nabubuhay for their own personal pursuit. May mga taong nabubuhay for their own
personal pleasure. Ngunit may mga tao na bubuhay, mga minamahal, for the pleasure of the Lord. Kagaya po sa amin ng mga full-time worker na ginagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kami nabubuhay para sa mahal na Panginoon. Hindi na po kami nabubuhay para sa amin. Amen? Kaya nga, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sino mang nabubuhay para sa kanyang sarili ay mawawalan. Kami, nabubuhay kami not for our own. Nabubuhay kami para sa gospel. Nabubuhay kami para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nabubuhay kami, mga minamahal, every day. Amen. Every time of our lives, mga minamahal, ito'y ilinalaan namin para sa mahal na Panginoon. Siyempre, bilang manggagawa, before kami nag-start mag-worker, ibinigay namin ang buhay namin sa mahal na Panginoon. Ito po ay, mga minamahal, parang offering, parang handog na ilinagay namin sa ibabaw ng altar. Amen? Wala na po itong bawian. Hindi na po pwede itong bawiin. Dahil kapag kaming manggagawa, mga minamahal, siyempre, mga minamahal, that is vow of obedience. Amen? Yung pag-offer namin ng buhay namin sa mahal na Panginoon, that is Holy Covenant. Amen? Yung word na Holy Covenant, mga minamahal, kumbaga sa Bisaya, ginsabutan ba, mga minamahal? Amen? Pinagtibay ng pangako, mga minamahal, pangako mo, mga minamahal, at sa katapatan ng paghawak ng pangako mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka sa tao nangako bilang manggagawa, hindi kami sa tao nangako. Hindi kami nakapag-deal, mga minamahal, sa aming mahal na pastor. Kami po'y pumasok bilang manggagawa, mga minamahal, ang Diyos ang kausap namin. In between, mga minamahal, that holy covenant, mga minamahal, sa Diyos at sa amin. Hindi kami nakipag-usap sa tao. Nag-worker kami, nag-full-time worker kami, hindi kami sa tao nakipag-usap. Mga minamahal, unang-una, mga minamahal, kaya kami naging manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ibinigay namin ang buhay namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, whosoever will save his life shall lose it. Ang sino mang naghahanap ng buhay para lang sa kanyang sarili, mga minamahal, mawawalan. But whosoever lose his life for my sake and for the sake of the gospel, mga minamahal, the same shall be saved. Sila po ay maliligtas. Basahin natin sa English version po, mga minamahal. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Ating pong mga minamahal pakinggan. For whosoever will save his life shall lose it. Ang sino bang, maraming tao, kagaya ng sinabi ko, nagsusumikap mabuhay, naghahanap buhay para mabuhay. Amen? Kaming mga manggagawa, linuluwalhati namin ng Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos ang bumubuhay sa amin. Ang Diyos ang nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Tapat ang Diyos na nangako kung ang ibon ay kanyang pinapakain. Mga minamahal. Amen? Walang iniimbak, walang tinatanim. Ang Diyos ang nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan, kagaya ng inyong abang lingkod, minamahal. Meron po akong magulang, amen? Ang aking beloved mother, nag-iisa lang doon sa bahay, wala siyang trabaho, wala siyang hanap buhay. Mga minamahal, kaming manggagawa, wala kaming trabaho, wala kaming hanap buhay. Umaasa lang kami sa mga blessing na dumarating sa amin. Mga minamahal, may pangangailangan yung aking beloved mother, paano yung kanyang pagkain? Wala akong trabaho, wala siyang trabaho. Paano yung kanyang source of income? Paano yung pambayad niya ng kuryente? Paano yung mga daily needs niya? Mga minamahal. Actually, kung ang inyong abang lingkod, mga minamahal, kulang ako ng pananampalataya, maaring mag-worry ako, maaring mabahala ako, maaring mag-isip akong magtrabaho, dahil para i-provide ko yung pangangailangan ng aking beloved mother. Siyempre, siyang nagpalaki sa akin. Ngayon na malaki na ako, mga minamahal, dapat ako din yung magsusupply ng kanyang pangangailangan. Dahil, siyempre, siyang nag-alaga sa akin. Kumbaga, mga minamahal, pagtanaw ng utang na loob bilang anak. Pero sabi ko nga, mga minamahal sa aking beloved mother, wala tayong magagawa dahil mga minamahal, tinawag kami ng mahal na Panginoon. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, yung point ko po dito, hindi po nagpapabaya ang mahal na Panginoon. Ilang years na po akong worker, ilang years na po akong full-time worker. Pero ang aking beloved mother, pinuprovide ng mahal na Panginoon. Maliit lamang po yung aming blessing, pero pinagkakasya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ang sabi ng Biblia, whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, amen, para sa mahal na Panginoon, yung dibaling mga minamahal, mawalan ka ng buhay, amen, mga minamahal, para sa Ebanghelyo, para sa mahal na Panginoon, ibinigay mo ang buhay mo, para sa mahal na Panginoon, yung mga pangarap mo, kinalimutan mo, yung mga vision mo, kinalimutan mo, mga minamahal, amen.
Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, hindi po tao ang tumawag sa amin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya we are willing to offer our lives, mga minamahal, hanggang sa huling pintig ng aming mga puso, hanggang sa mga minamahal, huling hininga ng aming buhay, ay ibibigay namin ito sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat alam po namin, mga minamahal, na kapag unahin naming hanapin ang kaharian, katwiran ng mahal na Panginoon, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ay ibibigay ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sometimes, nahihirapang kumilos ang mahal na Panginoon dahil nag-aalinlangan tayo sa kayang gawin ng mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, nahihirapang mag-provide ang mahal na Panginoon dahil may mga pag-aalinlangan sa ating mga puso. Pero subukan nating ilagak, itiwala sa Panginoon ang lahat, makikita natin, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi dito, until you learn how to serve, you're not really living. Hanggat hindi mo matutunang maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo mararanasan yung totoong buhay. You are only existing on this world. Totoo, nag-exist ka sa mundong ito. Pero hindi mo mararanasan kung ano ang totoong buhay. Sapagkat, mga minamahal, yung master plan ng Panginoon, ang tao ay maglingkod sa Kanya. Nagiging purposeful ang buhay mo, kapaki-pakinabang, amen, ang buhay mo, kung ang buhay mo ay ginagamit mo para paglingkuran ng mahal na Panginoon. Nagiging kapaki-pakinabang ang buhay mo kung ang buhay mo ay ginagamit mo para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, para sa salita ng ating mahal na Panginoon. Pero kapag nabubuhay ka at hindi ka naglilingkod, mga minamahal, you are totally living, yes, mga minamahal, you are only existing, pero hindi mo nararanasan, mga minamahal, what is the essence of life? Hindi mo nararanasan yung real purpose ng buhay, mga minamahal. Nandito ka sa mundo, nabubuhay ka dito sa mundo, pero hindi mo may experience yung real purpose, mga minamahal, bakit ka binuhay ng mahal na Panginoon. You make a living by what you get. Yes, mga minamahal, mabubuhay ka sa mga bagay na iyong pinagsusumikapan, but you make a life, mga minamahal, by what you give away. Mga minamahal, magkakaroon ka ng buhay na payapa, masaganang buhay sa magitan sa mga bagay na ibinibigay mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ang unang-una nating maibibigay, mga minamahal, upang maging kapaki-pakinabang ating buhay at mabuhay tayo, mga minamahal, na naayon sa layunin ng ating mahal na Panginoon. Dahil may purpose ang Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Iba-ibang purpose. May mga tinawag bilang maging kapatiran lang, may mga tinawag bilang mag-aawit, may mga tinawag bilang manunugtog, may mga tinawag bilang, mga minamahal, manggagawa, mangangaral ng ating mahal na Panginoon. Iba-ibang level ng ating pagkatawag. At ang pagkatawag niya ng ating mahal na Panginoon, tinanggap natin ng buong puso, panghawakan natin, mga minamahal, hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, there's nothing to lose once you offer your life to Jesus. Yes? There's nothing to lose. Once you offer your life, hindi ka magsisisi. Maniwala po kayo. Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nag-start ako magpagamit for how many long years na po. Sa Diyos lamang po ang kapurihan. Mula pa po nung binata ako, hanggang nag-asawa ako, hanggang nagkaanak ako. Pinagkatiwalaan ng Panginoon, manguna, gamitin, mga minamahal, sa pamamahala ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Totoo po yung sinasabing ito, there's nothing to lose, mga minamahal, in serving the Lord. Once you offer your life to Jesus, there's nothing to lose. Kapag ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon, ipapakita ng Panginoon, mga minamahal, kung gaano siya katapat, kung gaano siya katotoo. Hindi kanya pagkukulangin, ipoprovide ng mahal na Panginoon. Hindi man sobra-sobra, pero hindi mo mararanasan, nagugutumin ka ng mahal na Panginoon. Hindi mo mararanasan, mga minamahal ko, na mawawalan ka, ipoprovide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Makakapag-ipon ka, amen? Makikita mo na kahit papaano, mga minamahal, makakatulong ka sa pangangailangan, mga minamahal ko, ng iyong mga mahal sa buhay. So ipinakita po ito sa buhay ko, mga minamahal, kung papaanong i-provide ng mahal na Panginoon ang aking pangangailangan. Pangalawa po, mga minamahal, ang una ay serving the Lord is one of your life purpose. Ang pangalawa, mga minamahal, kung meron po tayong ballpen at papel, isulat po natin. Ang pangalawa, serving the Lord makes you more like Him. Kaya napakahalaga na,
makapaglingkod tayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay magiging paraan upang tayo po'y maging katulad ng ating mahal na Panginoon. Christ-like ba, mga minamahal? Ito po yung sinasabi nating Christian, following the steps of Christ. Ang buhay natin ay magiging katulad ng buhay ng ating mahal. Once we are serving, mga minamahal, the Lord. Matthew 28, 20 verse 28, basahin po muna natin sa English version. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? From the book of Matthew, chapter 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many. Mga minamahal, sa Tagalog, ano po ang sinabi? Gayon din naman ang anak ng tao, hindi naparito upang paglingkuran. Amen? So matuto kang maglingkod, mga minamahal, sa Diyos, at maglingkod sa tao. Because serving people is also serving God. Serving God, mga minamahal, is the way to serving people. Ganon po yun, mga minamahal. Gayon din naman ang mga anak ng tao ay hindi paparito upang paglingkuran. Ang mahal na Panginoon, He came, mga minamahal, not to serve, but to be served. Mga minamahal, siya po'y pumarito, hindi upang paglingkuran. Ang kanyang pagparito, even though He is Master, He is a King of Kings, mga minamahal, He is the Lord of Lords, He is a great God, mga minamahal, a powerful God, He is a superior Lord, mga minamahal. Siya po'y Diyos na makapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan walang hangganan. Pero nung siya po'y pumunta rito sa lupa, sabi ng Biblia, hindi siya pumunta rito sa lupa upang paglingkuran. Ituloy po natin ang pagbasa. Ang kanyang pagparito, mga minamahal, ay upang maglingkod, kundi upang maglingkod. Sabi ng Biblia, gayon din naman ang anak ng tao, hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos, mga minamahal ko, sa marami. Amen? He offered His life for the ransom of many. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So hindi siya pumunta rito para paglingkuran. Kaya nga po, mga minamahal, amen, makita niyo, even our beloved Jesus Christ, ang gusto niya ay maglingkod. So ganoon rin po ang ninanais ng mahal na Panginoon na maging disenyo ng ating mga puso, mga minamahal. Hindi po yung mga minamahal, maghahari-harian tayo na akala mo kung sino na. Amen? So ang sabi ng banal na Biblia, even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. If you don't learn how to serve others, you will never grow, mga minamahal, to spiritually matured. Amen? Kapag hindi ka matutong maglingkod, unang-una sa Diyos, pangalawa ay maglingkod, mga minamahal, sa iyong kapwa. Amen? Marami pong paraan para makapaglingkod tayo sa ating kapwa, mga minamahal, kapwa-tao, kapwa mananampalataya. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Unang-una sa Diyos, maglilingkod tayo sa Diyos. Pangalawa ay, mga minamahal, gagawa tayo ng paraan para makapaglingkod tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Mga minamahal, dahil marami pong paraan para makapaglingkod tayo sa ating mga kapwa mananampalataya. Yung pagtulong, mga minamahal, amen? Yung pag-share ng ating mga pagpapala, mga minamahal, kahit po kapwa natin mananampalataya na nangangailangan ng tulong at meron tayong maitutulong, meron tayong pribilehiyo o pagkakataong tumulong, mga minamahal, tumulong tayo para sa ating mga kapatiran, mga kapwa mananampalataya na nangangailangan. Ganon din naman po, mga minamahal, sa ating pong mga kapwa-tao na nangangailangan. Amen? So unang-una, mga minamahal, maglilingkod tayo sa Panginoon. Pangalawa ay maglilingkod tayo sa ating kapwa mananampalataya. Ang pangatlo ay maglilingkod tayo sa ating kapwa-tao. So sabi ng ating pinag-aaralan, we don't learn how to serve others. If we don't learn to serve others, you will never grow spiritually matured. Hindi ka magtutubo, hindi ka lalago, mga minamahal, spiritually. Kapag hindi ka matutong magsilbi, maglingkod, mga minamahal, unang-una sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga, na mapaglingkuran mo ang Diyos. Amen? Ibigay mo ang buhay mo, ano man ang talento mo, ipagamit mo sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus. Amen? Para, mga minamahal, makapaglingkod ka sa mahal na Panginoon habang ikaw ay may buhay, habang ikaw ay may lakas, habang ikaw ay mahininga, habang ikaw ay may panahon, habang ikaw ay may pagkakataon, mga minamahal, paglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Then,
mga minamahal, kapag mapaglingkuran mo na ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ng Biblia, tutulungan kang lumago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, in fact, your growth will be stagnant. Totoo po yan, mga minamahal. Yung mga kapatiran natin na minamahal, nanghihinayang sa kanilang paglilingkod, mga minamahal, yung mga kapatiran nating tinitipid ang mahal na Panginoon para mapaglingkuran ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, their growth will be stagnant. What is the word stagnant, mga minamahal? Amen? Yung word na stagnant, para pong tubig yan na nababara, na hindi makaagos. Amen. Hindi makaawas, mga minamahal. Anong nangyayari once ng tubig stagnant po? Kagaya, mga minamahal ko, ng Dead Sea, mga minamahal, sa dako ng Israel, ito po'y tinawag na Dead Sea dahil stagnant water po, mga minamahal. Just imagine, ang mga isda doon ay hindi nabubuhay sapagkat ang tubig ay patay, stagnant po, mga minamahal. Nagiging ganun ang buhay ng isang Kristiyano kapag tinitipid niyang paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bang, mga minamahal, gusto niyang magpagamit pero natatakot. Gustong, mga minamahal, magpagamit pero naduduwag. Yung gustong magpagamit pero maraming, mga minamahal, iniisip, baka ganito, baka ganon, baka ganito ang mangyari, mga minamahal. Kumbaga, nauuna ang takot, mga minamahal. Kaya, hindi makapaglingkod, mga minamahal, hindi kayang ibigay ng full blast ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nauunahan sila ng takot. Marami munang iniisip, mga minamahal. Pero sabi pa nga, maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na pinagpala ng mahal na Panginoon, kagaya kay Apostol Pedro, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, follow me. Amen? Nung marinig nila, mga minamahal, na sinabihan sila ng mahal na Panginoon, sumunod kayo sa akin, karakadaka, sabi ng Biblia, iniwanan ang kanilang bangka, iniwanan, mga minamahal ko, ang kanilang mga lambat, at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, if any man come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Mga minamahal, imagine, karakadaka, iniwanan nila Apostol Pedro ang kanilang mga lambat, mga apostoles na sinabihan ng mahal na Panginoon, follow me. Mga minamahal, ang kanilang mga lambat ay kanilang iniwan at ibinigay ang kanilang panahon, ibinigay ang kanilang oras, ibinigay ng buo at walang pag-alinlangan ng kanilang mga buhay, mga minamahal, para sa Ebanghelyo ng Diyos at para sa ating pinakamamahal na Panginoon. If you don't learn how to serve others, mga minamahal, you will never grow spiritually matured. In fact, your growth will be stagnant. Totoo po yan. Yung mga kapatiran nating tipid na tipid sa pagpapagamit, mga minamahal, amen, pwede naman maging adult choir pero hindi ibinibigay ang kanilang panahon, mga minamahal, sa gawain ng Diyos. Pwede namang maging mag-aawit, pwede namang maging manunugtog, mga minamahal, pero mga minamahal, tinitipid ang pagbibigay ng kanilang buhay sa gawain ng Diyos. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sila po ay hindi lalago at sila po ay magiging stagnant. Ang sabi rito, ang pangatlo po, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, mga minamahal. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Amen? So ang sabi rito, mga minamahal, serving the Lord is the valuable using of time. Amen? Valuable using of time, mga minamahal. Yung paglilingkod sa mahal na Panginoon ay isang mahalagang paggamit ng ating oras, mga minamahal. We are not wasting of time once we are serving the Lord. Because, mga minamahal, ang sabi rito, serving the Lord is the valuable using of time. Kapag tayo po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi tayo nag-aaksaya ng oras, kagaya ng iniisip ng iba. May mga loved ones kami, mga minamahal ko, ng mga unbelievers, amen, yung mga loved ones namin, mga minamahal ko na unsaved, amen. Ang iniisip nila, you're wasting of time. We are wasting of time. Sapagkat, mga minamahal, siyempre, nakapag-aral kami.
Dapat sana ay mga professional na kami ngayon. Dapat sana ay maayos ng aming mga trabaho. Kagaya ng aking ilang mga kapatid na nasa ministry din po, mga minamahal. 2 taon na lang, 1 taon na lang, tapos na sila sa pag-aaral. Pwede na sila mag-take, mga minamahal ko, ng mga board exam and then maging professional, maging stable ang trabaho. Pero alam po ninyo, mga minamahal, mas pinili naming ibigay ang buhay namin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because we believe, mga minamahal, in serving the Lord, mga minamahal, this is not a wasting of time. Kagaya ng iniisip ng mga taong makasanlibutan. Akala nila, yung pagdalo natin ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, just wasting of time. Akala nila, nag-aaksaya lang tayo ng oras, mga minamahal. Yung pagpapagamit natin as a full-time worker, mga minamahal, akala nila nag-aaksaya lang tayo ng oras. No, minamahal, hindi tayo nag-aaksaya ng oras. Because, mga minamahal, in serving the Lord, mga minamahal, is the valuable using of time. Wala na pong, mga minamahal, kung gusto mo ang oras mo ay maging mahalaga, yung oras na bigay sa iyo ng Panginoon maging mahalaga, ang buhay mo na binigay sa iyo ng Panginoon, gusto mong maging mahalaga, mga minamahal, maging kapaki-pakinabang, lubos na magamit ng ating mahal na Panginoon, ibigay mo ang buhay mo para paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Because serving the Lord is not wasting of time. Hindi po pag-aaksaya ng oras ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Idinidiin po namin yan. Kaya po namin ipaliwanag sa lahat ng dako, mga minamahal. Dahil sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, our labor not in vain in the Lord. Yung ating pagpapagal. Basahin natin sa English po, mga minamahal, 1 Corinthians 15:15. Ano pong sinabi ng banal na Biblia ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the Lord, in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Yung pagpapagal mo, hindi po sayang. That is not wasting of time, not a wasting of time. Because our labor not in vain in the Lord. Hindi po masasayang. May gantimpala po yan, mga minamahal. Sometimes, hindi mo lang nakikita, mga minamahal, dahil hindi mo binubulay-bulay. Ano bang naging benepisyo mo sa pagpapagamit mo sa mahal na Panginoon? Ako, mga minamahal, as a full-time worker, that's why I'm always inspired ako palagi sa pagpapagamit sa mahal na Panginoon, sapagkat iniisip ko kung ano ang naging benepisyo sa akin mula nang isuko ko ang buhay ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mula nang isinuko ko ang buhay ko sa mahal na Panginoon, naging payapa ang puso ko. Sapagkat noon, hinahanap ko ang kapayapaan. Hinahanap ko ang kagalakan. Mga minamahal, hindi ko makita-kita. Nandiyan ang bisyo, wala doon ang kapayapaan. Nandiyan, may pera ka nga, pero wala doon. May sapat akong trabaho. Kung trabaho lang ang pag-uusapan, marami akong alam na trabaho, pero hindi ako masaya. Paano yon? Mga minamahal, makapal yung laman ng wallet ko noon, pero hindi ako masaya. Narinig ko yung turo at pangangaral ng mahal na pastor, kung saan ka masaya, yun ang lugar mo. O nakita ko na, nag-full-time worker ako, gumawa ang mahal na Panginoon ng kapamaraanan upang ako'y maging manggagawa ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal, walang sweldo, amen? Halos minsan lang ang blessing. Alam po ninyo yung time na yon, nag-start ako manggagawa, mga minamahal, 20 pesos lang ang blessing. Sometimes, 1 buwan, 2 buwan, 2 beses lang magbe-blessing. Halos hirap na hirap. Pero alam niyo mga minamahal, yung kagalakan, yung kapayapaan na aking nadarama, that is unspeakable joy. Hindi ko maipaliwanag bakit ako masaya. Mga minamahal, bakit galak na galak ako? Barya lang ang aking tinatanggap. Hindi kagaya noon, libo-libo papel ang aking tinatanggap. Pero hindi ako masaya. Ngayon, barya lang, masaya ako. Sapagkat yung totoong kagalakan ng kapayapaan na hinahanap ng tao ay wala sa limpak-limpak na salapi. Ang totoong kagalakan at kapayapaan na hinahanap ng tao, mga minamahal, nasa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Always give yourself fully to the work of the Lord. Ibigay mo ang buhay mo palagi sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Gumawa ka ng gumawa. Huwag mong isipin kung ano ang kulang. Dahil ano man ang kulang ay kayang punuan ng mahal na Panginoon. Kapag isipin mo, mga minamahal ko, yung pangangailangan ng mga loved ones mo,
Gaya ng kanyang lingkod, hindi ko iniisip yung pangangailangan ng aking beloved mama. Ang iniisip ko, mga minamahal, maluwalhati ko ang Diyos, mapaluguran ko ang Panginoon, mapapurihan ko ang Diyos, maluwalhati ko ang kanyang dangil at banal na pangalan. Dahil alam ko, ano man ang kailangan ng aking mga mahal sa buhay, kayang i-provide ng mahal na Panginoon. Huwag nating maliitin ang magagawa ng Diyos. Huwag nating limitahan ang kayang gawin ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos, mga minamahal, amen, He is mighty, He is powerful. Mga minamahal, He will provide all our needs according to His riches and glory. Huwag lang nating limitahan ang kayang gawin ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag gumawa ka, ang Diyos ang magbibless sa iyo. If you want to make an impact, mga minamahal, and leave a legacy in your life, kung gusto mong mga minamahal, maging pagpapala ka, that is perfect impact, mga minamahal, sa ating mga loved ones, sa mga taong na sa ating mga paligid. Gumawa tayo na punong-puno ng kagalakan. Huwag tayong mag-isip ng mga negatibong bagay dahil yan ang magiging paraan ng kaaway upang panghinaan tayo ng loob, upang ma-discourage tayo. Dahil nag-iisip tayo, mga minamahal, ng mga kulang, yung mga bagay na wala sa atin. Ganun minsan, mga minamahal, ang ilang mga manggagawa kaya na-discourage magpagamit, iniiwanan ng ministeryo, hindi naman tao ang tumawag sa kanila, ang mahal na Panginoon. Nakakalungkot, di po ba? Mga minamahal, amen? Dahil kung nagawa ng iba na makapagpatuloy, kaya rin natin. So, depende lang po yan sa mindset. Depende lang po yan, mga minamahal, sa mga ini-input natin sa ating mga isip. Kapag mag-input tayo ng doubts, mag-input tayo, mga minamahal ko, ng kakulangan, mag-input tayo ng kulang ng blessing, mag-input tayo ng mga negatibong mga bagay sa isip at puso natin, tayo ng mga ginagamit, madi-discourage tayo, madi-disappoint tayo. Ibig sabihin, yan po ay armas ni Satanas. Gusto tayong ma-disappoint, ma-discourage para wala nang gumawa sa gawain ng Panginoon, para iwanan mo yung tungkulin mo, yung obligasyon mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano ka man, preacher ka man, manggagawa ka man, instrumentalist ka man, mag-aawit ka man, ano man ang tungkulin mo sa gawain, iiwanan mo yan dahil negatibo ang laman ng isip at puso mo. Pero kung ang laman ng isip at puso mo ay positibo, even mga minamahal, in the midst of trials, patuloy ka pa rin gagawa dahil alam mo, mga minamahal, behind the tears, there's always a blessing. Hindi niya pababayaan, mga minamahal. Ako nakikita ko, mga minamahal, mula nung isinuko ko ang buhay ko, ang aking beloved mother, hindi pinabayaan, hindi pinagutuman ng Diyos, pinoprovide ng mahal na Panginoon ang kanyang pangangailangan. Maraming tao ang ginagamit, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong maging reason ang aking beloved mother para lumabas ako bilang manggagawa. Ayaw kong maging dahilan ang aking mga aking magulang, para ako'y tumalikod sa aking pagpapagamit dahil baka hindi ka malugod, mahal na Panginoon. Ano pang mangyari sa kanya? Di po ba? Mga minamahal, kagaya nung ako po ay nandun sa Leyte, ang aking reason bakit ayaw kong pumunta dito sa Zamboanga dahil ayaw kong malayo sa aking beloved mother, mga minamahal. Dahil mula sa outreach, mga minamahal, na amin pong linulook out, almost 3 hours lang po, nandun ako sa amin, sa bahay ng aking beloved mama. Dahil ang aking beloved mama, ayaw naman pumasok bilang mag-worker. So, hindi ko siya mapilit, mga minamahal. Meron kaming bahay, doon siya nakatira. Kaya 3 hours lang, nandun na ako. Sabi ko, paano kung magkasakit ang aking beloved mama na nandun ako sa Zamboanga? Paano ko siya maasikaso? Isa lang sa bahay. Pero alam po ninyo, minamahal, ang iniisip ko, sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong maging reason, ayaw kong gamiting dahilan yung aking beloved mother at lalabas ako bilang manggagawa. Lalabas ako, hindi ako susunod sa kalooban mo, mga mahal na, mga minamahal. Pero alam po ninyo, mga minamahal, na isip ko, sabi ko, mahal na Panginoon, buhay kang Diyos. Alam ko na kahit malayo ako, hindi maikli ang iyong kamay para ingatan, proteksyonan ang aking beloved mama. May sakit yung aking beloved mama, pero kabangan ng Diyos, mga minamahal, ngayon, almost 1 year na po kami dito sa dako ng Zamboanga. Ang Diyos lang ang kapurihan. Hindi po siya pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, the valuable use of your time is to serving God in serving others. Yun po yung pinaka-valuable na oras. Hindi po tayo nag-aaksaya ng oras kapag naglilig. Hindi ako naniniwala nag-aaksaya ako ng oras. Maraming nabibless, maraming pinagpapala ng minamahal dahil sa akin. Amen? So,
Na-inspired ako na, Lord, I want to be a blessing. Amen. Kahit sa maliit lang na bagay, Panginoon, gusto kong maging pagpapala sa mga kapatiran, sa aking mga kapwa manggagawa. Gusto ko silang ma-inspire dahil sa aking testimony kung paanong pinagpala mo ko, mahal na Panginoon. Gusto ko silang i-bless. Ma-bless sila dahil sa testimony ko ng Diyos ay totoo, hindi nagpapabaya. Buhay ang Diyos. Kapag inuna mo siya, sundin mo ang kanyang kalooban, ipapakita ng mahal na Panginoon na hindi ka nagkamali ng desisyon. Tama ang desisyon mo. Dahil yun ang tama, mga minamahal. The valuable use of your time is to serving God into serving others. Sabi rito, your service to the Lord is never been wasted po, mga minamahal. Your serving, mga minamahal, to the Lord is never wasted. Hindi po masasayang, maniwala kayo. Sa isip lang po natin yan. Ini-input lang po yan sa isip natin, sa puso natin ng kaaway. Pero ang Biblia, sino bang nagpagal? Sino bang nagbigay ng kanilang buhay na pinabayaan ng ating mahal na Panginoon? Ang ating kagalang-galang na pastor, ilang mga full-time workers. Pero nga tayong isang manggagawa, mga minamahal na nakilala ko. Sabi niya, Brad, alam mo, million a week ang aking kinikita sa aking trabaho. Pero nung tinawag ko ng mahal na Panginoon, iniwanan ko yung milyon na kinikita ko sa loob ng isang linggo. Inuna kong sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga kamag-anak. Pero ang sabi niya, nawalan ako ng milyon, pero nasa akin naman ang hindi kayang tumbasan ng salapi. Mga minamalang gantimpalang inihanda ng Panginoon sa aking pagtalima at pagsunod sa kanyang kalooban. Pang-apat po, mga minamahal, amen, Matthew chapter 20 verse 26. Ang sabi rito, serving the Lord is the secret to greatness. Amen. If you wanna be great in God's kingdom, wala kang ibang gagawin kundi ang maglingkod sa Diyos at maglingkod sa inyong kapwa. Mga minamahal, kung kaya mong paglingkuran ng Diyos, paglingkuran ang iyong mga kapwa mananampalataya, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang nag-ibig na dumakila sa inyo ay maging lingkod, mga minamahal ninyo. If you wanna be great in God's kingdom, in verse 27, sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay maging alipin ninyo. Ang sabi rito, mga minamahal, the true greatness comes from the servanthood. Yung true greatness comes from the servanthood. Kagaya ng mahal na Panginoon, hindi niya pinili ang maging master. Hindi niya pinili ang maging Panginoon, ang maging Lord, mga minamahal. Sabi niya, ang Panginoon ay pumarito hindi upang paglingkuran, kundi siya ay pumarito upang maglingkod. So yung true greatness comes from the servanthood. The greatest leader are those who serve the most. The greatest leader is to those who serve the most. Yung mga minamahal, dakilang Panginoon, yung mga taong naglingkod, mga minamahal, ibinigay ang kanilang buhay para maglingkod, unang-una sa Diyos. Mga minamahal at sa kanilang mga kapwa, sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Panglima, mga minamahal, last verse po, mga minamahal, Mark chapter 10, verse 29 to 30. Ang sabi nito, serving the Lord will be rewarded in heaven. Amen? Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay. Pakinggan po natin ito. Sinasabi ni Jesus doon sa mga nagbigay ng kanilang mga buhay para paglingkuran ng Diyos. Doon sa mga taong inalay ang kanilang buhay para sambahin ang mahal na Panginoon. Yung hindi natakot ibigay ang kanilang buhay. Amen? Although na marami pong mga pwede nating gawing dahilan para hindi maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero hindi tayo nagpatinag. Ibinigay pa rin natin ang buhay natin para paglingkuran ng Diyos. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki. Puri ng mahal na Panginoon. Walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae. Iwanan ng kanilang ina, kanilang ama, mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahon ito ng mga bahay at ng mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng pag-uusig at ng sanglibutang darating, mga minamahal na walang hanggang buhay. Purihin ang mahal na Panginoon. Grabing gantimpala, walang hanggang buhay. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, amen, iniwanan mo ang iyong ina dahil sa pagpapagamit sa Diyos.
Iniwanan mo ang iyong ama, ang iyong magulang dahil sa pagpapagamit sa Diyos. Iniwanan mo ang iyong mga kapatid. Mapalad nga po yung mga manggagawa na mga minamahal, malapit lang sa kanilang mga loved ones. Kami, ang lalayo ng mga loved ones namin, ang lalayo ng mga mahal sa buhay namin. Nandito ako sa Zamboanga, nasa Leyte. Ang aking mga loved ones, nasa Samar. Malayo sila sa amin. Gustuin man namin silang makita, mapasyalan, mga minamahal, pero malayo. Napaka-expensive po mga minamahal ng mga pamasahe namin igugugol. Kaya mapalad yung mga manggagawa na malapit lang sila. Anytime gusto lang pumasyal, sa loob ng isang buwan, pwedeng 2 beses silang makapasyal. Makita yung kanilang mga loved ones. Amen. Praise the Lord. Kaya lang sometimes, mapalad din yung malalayo sa loved ones. Dahil kapag malapit ka sa loved ones mo, uwi ka ng uwi, makikita mo yung pangangailangan ng mga magulang mo. Sometimes, napipihit yung isip mo, yung puso mo. Naago yung simpatsya mo. Naawa ka sa pangangailangan, sa kagalagayan nila. Ganun po yun, mga minamahal. Marami pong mga manggagawa talaga ng gano'n. Kaya, ang ina-advise na beloved Mama Dear, kapag magpapaalam ang manggagawa na uwi, pinapapag-ayuno muna. Dahil kapag umuwi, makikita ang pangangailangan ng kanilang mga loved ones. Yan po hindi lang nangyayari mga minamahal sa isang outage. Maraming outage po. That is experience, reality, mga minamahal ng pagpapagamit sa ating mahal na po. Siyempre, uwi ka. Makikita mo yung mga barkada mo, yung mga kaibigan mo, parang ang sasaya nila, mga minamahal. Yung iba, magagandang mga trabaho na, mga professional na, stable na yung kanilang mga jobs. Pagdating sa mga minamahal salary, amen, talagang stable na po sila. May mga bank account na, may mga gamit na, nakapagtapos na sila. Samantalang ikaw, mga minamahal, kapag hindi malawak ang isip mo, titingnan mo yung kalagayan mo. Pero alam po natin, minamahal ko, na yung ating profesyon na tinanggap, ito po'y higher profession po, mga minamahal. Hindi nakikita ng iba ang kadakilaan. Hindi nakikita ng ibang biyaya. Hindi nakikita ng iba ang mga minamalang pagpapala. Pero ipanalangin mo na, Lord, i-open mo yung isip ko, i-open mo yung puso ko, na makita ko, mahal na Panginoon, ng ang aking kinakaharap ngayon, mahal na Panginoon, na higit pa sa namang mga material na mga bagay. Ang sabi rito, mga minamahal, serving the Lord will be rewarded in heaven. Jesus said, I can guarantee this truth. Anyone who give up anything because of me and the good news will certainly receive 100 times as much. Amen. Ang tatanggapin mo, mga minamahal, ay doble-doble. 100 doble na pagpapala, mga minamahal. Hindi man material, hindi man pinansyal. But certainly, mga minamahal, that is spiritual blessing. Kaya in serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain, mga minamahal. Ito pong 5 reasons na ito. Why do we need to serve the Lord? Why do we need to offer our life to the Lord? Why do we need, mga minamahal, na paglingkuran ng mahal na Panginoon ng buong puso? Ibigay ang ating buhay sa gawain ng mahal na Panginoon. Paglingkuran siya ng may katapatan. Maglingkod, mga minamahal, ng matuwid sa Diyos, mga minamahal. Hindi po ito masasayang. We are not wasting of time in serving the Lord. Sa oras nito, mga minamahal ko, pagpalain tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin po natin ang ating buhay na Diyos. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, mga minamahal. Sunod po kayo sa aking panalangin para po sa ngayon lamang po nakinig ng ating banal na programa. Ang biyaya ng Diyos ay sumaatin pong lahat. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po'y narito, mahal na Panginoon, dumudulog, lumalapit sa iyo. Kahabagan mo ko, mahal na Panginoon. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Lutasin mo ang aking problema. Tugunin mo ang aking mga panalangin. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambayan. Sa pangalan ng Jesus, kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Gamitin mo kasangkapanin ng programang ito, ipangupanawa sa kanilang iyong kalooban. Ilapit sila sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Iligtas mo ang kanilang kaluluwa habang may oras pa, habang may panahon pa, sa pangalan ni Jesus. Para sa 4 na reglamento ng ating kaligtasan, unang-una ang pananampalataya, mga minamahal, patuloy na dumalo, makinig upang lumago ang ating pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi mula sa ating mga puso
at hindi lamang po mula sa ating mga labi. Ang pangatlo, mga minamahal ko, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Minamahal, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangang material, financial, spiritual nating mga pangangailangan. Alam nating lahat, mga minamahal, ng Diyos, siya po ang pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala. Tapat na maglingkod tayo sa Diyos at makikita natin maging ang mga bagay na hindi natin hinihingi ay kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Ang kapamaraanan ng Diyos ay higit sa ating kapamaraanan, ang kaisipan ng Diyos ay higit sa ating kaisipan. All we need to do is trust in Him faithfully na kami naman. Magtapat, tapat na magtiwala sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras nito, mahal na Panginoon. Ikaw ang higit na nakakaalam ng nilalaman ng aming puso. Lord, wala kaming may tatago. Wala kaming may kukubli. Alam mo ang aming inaasam, mahal na Panginoon. Ikaw ang, hallelujah, mag-ayos ng aming mga puso. Ikaw ang magpaunawa sa amin ng paglilingkod sa iyo ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ang pagbibigay namin ng aming buhay para sa iyong gawain ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kundi ang lahat ng ito ay may gantimpalang ilinaan ka para sa amin. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, na makita namin, Panginoon, ang benepisyo ng aming paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y manalangin para sa ating mga karamdaman, sa ating pong mga viewers po, minamahal. Inyo pong ilagay ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, ng inyong pong mga flat screen. Samahan po ninyo kaming manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, kahabagan mo kami. Iunat mo pong mapagpalang kamay, O Diyos, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, areas of sickness be healed, problem be solved, infirmities began, anumang karamdaman ay gumaling, problema malutas, sa pangalan ng Jesus, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyong ulcer, demonyong sipon, lagnat, anumang karamdaman naming taglay, hallelujah, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, ang aming mahal, pagpalain tayo naman ng Panginoon. At para po sa ating karagdagang mga announcement, mga minamahal sa ating pong Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi na po, minamahal, tuwing araw po ng Lunes hanggang araw po ng Linggo. Ang ating oras ay alas 7 ng gabi at tayo po ay natatapos, mga minamahal, hanggang alas 8 ng gabi. Araw ng bukas, ating pong midweek service po, minamahal, sa ating pong mga outreaches. Ang oras po natin ng ating banal na gawain dito po sa dako ng Suntutala, Lumbangan, sa Buanga City. Ang ating oras, minamahal ko, ay oras alas 3 ng hapon at tayo po ay natatapos, mga minamahal, alas 7 ng gabi. At tuwing araw po ng Biyernes, Friday service po, overnight prayer po natin. Rather, ang ating oras ay alas 10 ng gabi hanggang, mga minamahal ko, madaling araw ng Sabado, alas 3 ng madaling araw. Tuwing araw ng Linggo, alas 3 ng mga minamahal, alas 10 ng umaga at tayo po ay natatapos alas 3 ng hapon. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos ay sumaatin pong lahat. At tayo po muna ay magtakip sa ating banal na pagkakatipon, tayo po ay manalangin, mga minamahal, para po sa ating pagkahiwa-hiwalay. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupulit, nagluluwalhati sa iyong banal at dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa matagumpay naming naipangaral ng banal mong salita. Mahal na Panginoon, buksan mo aming puso. Mahal na Panginoon, aming pangunawa, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, maunawaan namin na yung dakilang kalooban sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano kami iningatan mo sa buong maghapon, aming dalangin sa buong magdamag, ay proteksyonan mo kami. Mahal na Panginoon, patulugin mo kami ng mahimbing, O Diyos, ilayo sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, bukas ng umaga, muli mo kaming gisingin para magpuri sa iyo. Sa pangunang panalangin ng mga pastor, bless us, O Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mula po dito sa ating studio, mga minamahal, at sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos. At mula po sa inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ.